Tara, samahan niyo akong alamin ang isang napakagandang alamat mula sa Pilipinas. Ito ay isang kwento na magtuturo sa atin kung ano ba talaga ang tunay na kagandahan. Pero bago yan, simulan natin sa isang tanong. Saan nga ba talaga nanggagaling ang tunay na kagandahan? Di ba? Minsan, napapaisip din tayo dyan. Well, yan ang susubukang sagutin ng kwento natin ngayon. Okay, so heto na. Ang kwento natin nagsisimula noong unang panahon sa isang maliit na nayon malapit sa bundok Makiling at dito nakatira ang isang dalaga, ang pangalan niya Atis. Si Atis sikat siya sa buong nayon, pero hindi dahil sa ganda niya. Sa totoo lang, kilala siya dahil sa isang bagay na ikinahihiya niya, ang kanyang kakaibang balat. Dahil dito, madalas iniiwasan niya ang mga tao. At dito natin makikita kung gaano kalaki ang pagkakaiba. Yung panlabas niyang anyo, magaspang, maraming bukol, di tulad ng ibang dalaga. Pero yung puso niya, nako, busilak, sobrang bait at matulungin. Palaging namimigay ng pagkain at laging may ngiti para sa lahat. Kitang-kita yung kontrast, no? Pero gaya ng sa maraming kwento, di laging masaya. Isang taon, biglang nagbago ang lahat. Yung payapang buhay sa nayong nila parang gumuho dahil dumating ang isang matinding tagtuyot. Grabe ang epekto. Natuyo lahat, yung mga ilog, walang tubig, namatay lahat ng pananim. Dahil dyan, kumalat ang gutom sa buong nayon at yung pag-asa ng mga tao, unti-unti, naglaho na rin. At habang lahat ay nawawalan na ng pag-asa, si Atis, kitang-kita niya yung paghirap ng mga kapitbahay niya. Sobrang nalungkot siya. Ramdam na ramdam niya yung sakit nila. Kaya sabi niya sa sarili niya, kailangan kong gumawa ng isang bagay. So anong ginawa niya? Isang gabi, walang kasama, lumabas siya at naglakad papunta sa gitna mismo ng mga bukirin na tuyong-tuyo na. At doon, sa gitna ng katuyuan, lumuhod siya. Nanalangin siya ng buong puso. Isang panalangin na halos desperado na para sa mga anito at sa mga espiritu ng kalikasan. At pakinggan niyo to, ito yung sinabi niya. Handa ko pong ibigay ang anuman, maging ang aking buhay, basta't magkaroon lamang sila ng makakain at muling sumigla ang aming lupa. Grabe, ibibigay niya ang sarili niyang buhay para lang sa iba. Ganun kalaki ang puso niya. Pagkatapos siyang manalangin, bigla na lang may lumitaw na isang nakakasilaw na liwanag. May narinig na mahiwagang boses na kumilala sa busilak niyang puso. At sa isang iglap, sa gitna ng liwanag na yon, nawala si Atis. So anong nangyari kinabukasan? Tingnan natin kung anong nadatnan ng mga taga-nayon. Pagdating nila doon sa lugar kung saan huling nakita si Atis, laking gulat nila. May isang maliit na puno na tumubo. At hindi lang basta puno, hitik pa sa bunga. Isipin nyo, isang himala sa gitna ng lahat ng patay na lupa. At ang pinakakangahanga sa lahat, yung mismong prutas, para siyang si Atis, yung balat ng prutas, magaspang at maraming bukol. Eksakto tulad ng balat ni Atis. Pero pagbukas mo, yung laman, maputi at matamis. Parang yung puso niya, perfect reflection, di ba? Dahil dito, para alalahanin siya, pinangalanan nila yung prutas na Atis. Ito'y naging paala ng kanyang kabutihan at ng kanyang sakripisyo para sa kanila. Kaya yung puno at yung prutas, hindi lang yan basta nagbigay ng pagkain. Mas malalim pa doon. Nag-iwan ito ng isang napakahalagang aral para sa lahat. At ito yung aral na yun. Na ang tunay na kagandahan, hindi yan nakikita sa labas. Kasi yung panlabas na anyo, kumukupas yan eh. Ang totoong ganda, nandoon sa tamis at kabutihan ng puso na handang tumulong sa kapwa. Yun yung tunay na nagtatagal. Kaya maiiwan sa atin yung tanong na to, di ba? Sa panahon ngayon, paano kaya natin mahahanap yung Atis sa mga tao sa paligid natin? Paano natin matututunan tingnan yung kabutihan ng puso nila at hindi lang yung panlabas na anyo?